Guys, good morning, good morning. Yan, magbabalik na naman ako guys. Usapang politika na naman tayo. Ayan, ugong-ugo ngayon guys na panukalang i-impeach raw si Vice President Sara. Ayan, ito guys, mag-opinion tayo bilang mga civilian. Tayo'y tumitingin lang, sumusunod sa gobyerno. Ayan, ito opinion natin. Napakarami na yatang nai-impeach na ang involved ay pera. Ayan, tumatandaan na kasi tayo sa Pinas. Naabutan ko pa nun sino ba yung mga ini-impeach nun? Sina Joseph Estrada, yan, sina Corona. Tapos yung ibang mga panukala lang. Pero ngayon meron na naman. Si BP Sara ang involved na naman paglustay raw ng pera ng kaban ng bayan. Ayan, ito ang opinion ko guys. Dapat kasi guys ganito yan, para di na maulit yung mga yan. Paulit-ulit na lang kasi anong ginagawa ng mga senado? Akala ko ba yung ginagawa nyo in aid of legislation, kaya nga kayo nagaganyan para di na maulit. Nauulit pa rin eh. Ibig sabihin yan, ginagawa na lang yan, bisyo, di ba? Or talagang may mga tao talagang yun ang tadhana, di ba? Di pa naman na papatunayan, talagang nililitis, di ba? Okay lang yun, dumadaan sa process. Pero nandiyan na yan eh. Lagi na lang nasa balita. Hindi raw totoo yung resibong pinakita. Alam nyo kasi guys, yung paglustay ng pera, ang pera kasi guys, tukso yan. Siguro nung bata pa tayo, kumukupit na tayo sa mga magulang natin, di ba? Pag may mga barya-barya tayo, kasi yung pera kasi bumubuhay sa tao yan eh, di ba? Hanggang sa lumalaki na tayo, nagiging marunong na tayong humawak ng pera. Yung pera nagiging naglilid na sa kasalanan, di ba? Although kailangan talaga natin ng pera. Kahit sino naman, diyan tayo yumayaman, diyan tayo nabubuhay. Pero nakakatukso talaga ang pera, guys. Marami nang nakulong sa pera, gustong yumaman, di ba? Kahit nga artista, may mga kasong syndicate, estafa. Ayan. Para sa akin, para di na maulit kasi yan, yung mga vice president, yung mga president, yan lang kalimitan kasing umahawak ng bansa eh. Dapat yung mga yan hindi na pinaghahawak ng pera yan, guys. Yan ang panukala ko. Kasi matutukso talaga sila yung pinakamataas na umahawak sa atin eh, na gobyerno eh. Matutukso talaga at matutukso guys. At saka ang opinion ko pa dyan, hindi lang sila ang may gawa niyan, marami yan. May mga utusan yan, may mga yung basta marami, hindi lang naman kaya kasi na mag-isa yan eh. Ganun kasi yan guys. Kailangan di na pahawakin yan. Kung sa hawak lang budget ng gobyerno ng bansa, meron naman tayong mga budget department eh. Di ba? Yung mga yan, yung mga president o vice president, ang gawain lang nila gumawa ng pera o mag-akay ng maraming kaban ng bansa para umunlad or i-maintain. Kasi yung kaban ng bayan ng bansa, ginagamit yan sa lahat, sa tao, sa mga government worker, sa mga kalamidad, di ba? Bakit nagkakaroon pa ng mga ganyan, nilulustay o kinokorap pa ng mga nakaupo? Kasi nandyan yung tukso guys. Alam ko yan sa gobyerno, alam ko yan kasi nag-oobserba ako ng gobyerno eh. Ultimong janitor ng gobyerno, tumitira yan. Ultimo nga sigurong barangay tanod, tumitira yan. Kasi may tukso eh, di ba? May tukso kasi sa gobyerno. Alam mo, bawasan mo lang ng kahit siguro piso yung kaban ng bayan, is a form of yan eh, paglustay ng pera ng ng inyong barangay o hanggang sa papalaki ng bayan, ng
hanggang sa bansa na, 'di ba? Yung gumamit ka nga lang ng ng opisyal na gamit ng gobyerno na pang sarili mo, isa na rin yung pang paglustay ng pag-aari ng gobyerno, 'di ba? Isa na 'yon. Ibig sabihin nakikinabang ka na sa gobyerno, 'di ba? Kayo nandiyan lang kayo para magtrabaho, hindi makinabang. Ganun dapat. Ganun dapat ang mga empleyado ng gobyerno. Kaya yan, paulit-ulit na lang yan, guys. Kahit ipagtanggol pa ng ipagtanggol yan, talagang meron talaga yan. Meron. Nangyayari yan. Nangyayari. Para nga di na maulit yan, huwag nyo nang pahawakin yan, yung dalawang mataas na yan. Taga-approve na lang sila. At saka, iniisip ko dyan, ang tataas na nila ng posisyon nila, ba't nagagawa pa nila yan? Diba, marami ng matataas na worker na na-impeach. Bakit nila kaya nagagawa yan, no? Yun ang tanong. Tutuusin, buhay na sila, mayaman na sila, kung anong gusto nilang gamit. Kaya nilang bilhin, kahit kaya na nila, ewan ko bakit nagagawa pa yung ganyan na paglustay. Hindi na yan, guys. Alam mo yung kawawa dito, yung mga nasa baba. Yung mga nasa baba, guys, yun ang kawawa dito. Pero maganda rin yan yung ganyan na laging pinag-uusapan para din na umaulit. Pero halos tumatandaan ako sa Pilipinas, ayan na naman. Dapat kasi yun ba, pagkatapos pa lang ng eleksyon, ayan, bago na naman yung mamumuno. Bantay na agad, transparent agad. Yung mga transaction nila, dapat nga nakasulat yan doon sa labas ng office nila. Eto, binigyan kami ng budget na 2 billion. Nandun liquidation sa labas, nakasulat para na lakad ng lakad yung mga tao, nakikita nila. Ipagbawal na yung mga confidential, bawal na yan. Kasi may kurakot kasi dyan. Siyempre nakatago, kahit naman sinong tao, nakatago yung transaction. Siyempre may kurakot dyan. Yun lang, guys, bye bye.